At pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, kahit anong pilit niyong siniraan at halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang lulutang talaga at hindi niyo matatago ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mukhang di makapaniwala ang mga loyalistang bulag sa katotohanan at mukhang may matataranta na naman sa balitang ito, lalo na ang gobyernong nagpa. Tapos ang kumpirmadong balitang galing mismo sa Korte Suprema na may matinding utos at may hatol o binigyan ng 10 araw ang Senado at Kongreso para magbigay komento tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Kapapasok lang na balita, inatasan na mismo ng Korte Suprema ang mababang kapulungan at ang Senado na magbigay komento sa loob ng 10 araw kaugnay ng petisyon ni Vice President Sara Duterte na humihiling na ibasura ang nasabing kasong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon pa sa kumpirmadong balita, galing mismo sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumating, layunin ng kautusan na ito na makuha ang posisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga isyong inilatag sa petisyon. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang na naghain ng petisyon ng Vice Presidente na si Sara Duterte noong February 18, 2025 na kumikwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint na inaprubahan ng Kongreso noong February 5, 2025. Ayon pa sa nasabing petisyon, iginiit ng Vice Presidente Sara Duterte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Kamara at proseso ng impeachment at hiniling niya sa Korte Suprema na harangin na nakatakdang pagliliti sa Senado na inaasahang magsisimula sa Hunyo. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Korte Suprema sa kanilang official FB page sa kasong GR number 278353 Sara Z. Duterte versus House of Representatives Reginald Velasco and Senate of the Philippines. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang visa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa kanyang petisyon for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order TRO, sinabi ng Vice Presidente na ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya ay labag sa Article 11 Section 35 ng Saligang Batas na nagsasaad na isang beses lang dapat simula ng pagliliti sa impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dagba nito, Kamara, Senado, pinagkokomento sa petisyon ni VP Sara ng Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, si Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang visa ng Korte ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, null and void ang complaint ng mga kongresista. Walang basis of due process, purely political. Pamumulitika lang para hindi makatakbo sa pagka-presidente sa 2028 at saka para pagtakpan ang katiwalian at kapalpakan ng current administration. Impeachment is politically motivated. A number game. Mas maraming kaalyado si Marcos Jr. sa Senado at Kongreso. Mas malaki ang chance na ma-impeach si VP Inday. Hindi hustisya ang habol nila, kundi pigilan ang isang Duterte na manalo bilang presidente sa 2028 dahil alam nilang wala sila ni katiting na panlaban sa karisma at galing ng mga Duterte sa gobyerno at sa masa. Natatakot din silang hindi na nila magawa ang kanilang pangungurakot at baluktot na pamamalakad sa bansa. Salamat sa SC. Para sa aming mga taga-subaybay ay hindi kami agree sa impeachment na yan. Unahin muna nila ang bayan, hindi ba ngayon? Ang problema nila ngayon, nahuli sila na active pa daw yung 3 impeachment. Dapat isa lang ang impeachment sa 1 taon. Ang nagsalita mismo ay yung nagripaso, kaya baka maudlot ang impeachment laban
kay BP. Kaya ang last card nila, martial law. Tama si Tatay Digong, diktador na ang namumuno. Na sadyang panalo na si BP Sara dito. Panic mood na naman ang palasyo at kongreso nito sa desisyon ng Korte Suprema. Mukhang mababasura lang ang walang kwentang impeachment na yan. Mapapahiya lang kayo lahat. Mas mabuti pang umatras na lang kayo habang may oras pa. Unquote. Good news po, itong pag-usapan natin tungkol sa petisyon na inihain ni BP Sara at ang kanyang mga abogado sa Supreme Court. Yung kine-question niya yung constitutionality ng impeachment process at humihingi sila ng temporary restraining order sa korte para hindi matuloy ang impeachment. Okay, so ito, may kautosan na ang Korte Suprema. Post ito ng ABS-CBN News 1 hour ago. Just in. Supreme Court asked House of Representatives, Senate, and House Secretary General Reynald Velasco to comment within 10 days on the petition